Magandang umaga. Na-experience mo na ba yung gustong-gusto mo lamang marinig yung salitang God bless you? Naranasan niyo na po ba na may nagsabi sa inyo ng salitang God bless? 'Di ba? Alam niyo po mga kapatid, mga ka-devotion, yung salita na yan ay hindi lamang basta salita. Ito po ay declaration at ito rin po ay may kapangyarihan. Kaya naman hayaan niyo pong basahin ko po yung word ni Lord ngayong linggong ito. Ngayon po sinasabi po dito sa may Numbers chapter 6 verse 22 hanggang 27. Basahin ko na po yung buong yon. Ito po yung pagbebendisyon ng mga pari. Sa Tagalog sinabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak ang mga salitang ito at bigkasin nila sa pagbabasbas nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyang pagpapalain ko sila. Grabe po, di ba? Alam niyo po, this is a declaration na sinasabi po ng ating mga priest or ng mga pari po ng panahon ng Israelites. Pero alam niyo po, hindi lang naman Israelites yung maaaring tumanggap ng ganitong pagpapala. Tayo po as a Gentiles, tayo po mga Pilipino, mga adopted sons of Christ, ay pwede rin po nating i-receive ang word ni Lord na ito, yung mga pagpapalang ito na nagmula sa ating mga priest. Sinabi po dito ulit sa number 6:24, grabe sabi dito, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Alam niyo po, gustong-gusto ko po yung grace and peace na i-receive. Every time na magsasalita yung pastor namin, every time na maririnig ko, ito, pag nagsimba ako, nire-receive ko po talaga. Kiniklaim ko in the name of Jesus na ingatan ako ng Panginoon, yung keep you, maawa siya sa akin, yung maging gracious siya sa akin, tingnan niya ako lagi at bigyan niya ako ng peace. Alam niyo po sa mundo natin, hindi natin marireceive yung peace. Kay Jesus lamang po matatagpuan yung peace na tinatawag, no? Alam niyo, minsan pa banggitin natin, ito yung tinatawag na priestly blessings. Si God po mismo yung nag-utos kay Moses. Nasabihin ito sa mga priest, kay Aaron at sa mga anak niya para banggitin itong bendisyon na ito sa mga Israelita. Alam nyo, ito ay hindi lang ordinaryong words. It is God's declaring His protection sa atin, sa kanyang people. It's God's protection. It's God's declaration of His promise and His grace, di ba? And of course, ito rin po yung nagsasabi na bibigyan po tayo ng peace na hindi kayang ipagkaloob ng mundo. So every time po na marireceive po natin yung blessing na to, or every time po na may magsasabi po sa atin ng salitang ito, God bless you kapatid. May the Lord keep you. May the Lord bless you. May His grace be upon you. May His face turns towards you and give you peace. Alam niyo po, every time na sinasabi po yan, i-receive lang po natin. At syempre, hindi lang naman po pwedeng i-receive lang natin to mga kapatid, mga ka-devotion. Maaari rin po natin gamitin ito. Gamitin natin. Magpagamit tayo sa Panginoon na sabihin din natin sa kapwa natin, maging blessing tayo sa kapwa natin. I-declare din natin yung blessing sa buhay nila. Hindi lang tayo yung receive mula doon sa nagbanggit ng blessing na ito. Ipamahagi din natin yung blessings na kaloob ng Panginoon.